buksan po natin yung ating mga Bible. Actually, we're going to continue po yung ating lesson patungkol po sa reconciliation. But this morning po, pag-aaralan natin ang dalawang bagay. Yung galit o puot ng Diyos, the wrath of God, and the love of God. Now, parang contradiction. Brad, parang kung ang Panginoon ay merong pagmamahal sa atin, meron ba din siyang galit sa atin? That's the two things na pag-aaralan mo natin this morning. Now, in the book of Romans chapter 1, in the book of Romans, hold on, give me 2 minutes. Book of Romans chapter 1. Now, ang book of Romans po ay isinulat po ni Apostle Pablo. Si Apostle Pablo po ang Apostle to the Gentiles. Meron pong 12 apostol, alam natin po yan na isa po doon ay si Judas. And then, in the later part, si Pablo po ay pinili ng Diyos to become the apostle to the Gentiles. Ang ministry ng Apostle Pablo po ay sa mga hintil. Now, isa po sa sulat po na nasulat by divine inspiration ay ang Book of Romans. Ang Book of Romans po ay sulat ng Apostle Pablo sa simbahan sa Rome during this time. Nung isinulat po ni Pablo ang Book of Romans, siya po ay nasa lugar ng Corinth. Ang Corinth po, alam niyo po ang geography sa inyong mga isipan, ang geography ng bansang Europe, ang Rome po ay nasa Italy, without nagkakamali. Ang Corinth at that time ay nasa Greece right now. Medyo malapit lang. At yun po ang setting po nito. Now, nung sinulat ni Pablo ang Book of Romans, hindi pa siya nakakapunta sa Rome. Hindi ito yung katulad ng sa Thessalonica na sumulat si Pablo pagkatapos niyang makapagtatag ng simbahan sa Rome. Hindi ito katulad ng sa Philippi. Ang Book of Romans po ay nasulat ni Pablo, hindi pa siya nakakapunta sa Rome. So, keep on mind, ang setting dito ay sa kaya niyo po in the Book of Romans chapter 1, verse number 15. So as much as you need is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Sabi ni Pablo, ako'y handa na ipangaral ang ebanghelyo sa inyo. Now, that's the setting. It's very important po, whenever we see ang isang passage sa salita ng Panginoon, we need to see the high-level context. Now, ang Book of Romans po, the Epistle of Romans, ay marami pong bagay na diniscuss si Apostle Pablo. Pero in Romans chapter 1 to 5, dito po pinag-usapan ni Pablo ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Tingnan niyo po in Romans chapter 1 verse 16, sabi dito ni Pablo, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." That's the main verse in chapter 1 to 5. The gospel of Christ. This is the power of God unto salvation. At mapapansin po natin sa ating pong pag-aaral, we are going to see paano piniresent ni Pablo sa mga mananampalataya sa Rome through this epistle ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Dahil tandaan niyo po, sa ating pong panahon, ay meron na pong false gospel. Marami na po sa ating panahon ang false gospel. Kung babasahin niyo po in the book of Galatians, sabi ni Apostle Pablo in Galatians chapter 1 na kung sino man ang mga ngaral ng ebanghelyo na hindi katulad ng ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo niya, ay dapat ito ay sumpain. Ito ay sumpain. Kahit anghel, kahit sino man ang mangaral ng ibang klaseng ebanghelyo na hindi katulad ng ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo, ito ay dapat sumpain. At dito natin makikita in the book of Romans, paano ba pinaresenta ni Pablo ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo? Now, kung kayo po ang tatanungin ko, you don't need naman na sagutin to, pero kung kayo po ang tatanungin ko, anong mas gusto niyong unang pakinggan? Ang mabuting balita o masamang balita? Diba, karaniwan, pag may kaibigan tayo, Becky, meron akong ibabalita sa iyo. Anong gusto mong mapakinggan muna? Yung good news or bad news? Anong pipiliin ninyo? At
Good news or bad news muna? Good news. Actually, halos lahat siguro tayo gusto natin yung good news muna. Pero, titingnan natin, si Pablo ba ganun ang the way niresent niya ang Ebanghelyo? At babalik tayo sa ating pag-uusapan, yung wrath of God and the love of God. The wrath of God and the love of God. Now, titingnan natin, si Pablo ba nung pinresenta niya ang Ebanghelyo? Because tandaan po, the book of Romans is very important part of the scripture because dito natin makikita ang paraan ng kaligtasan. The book of Romans dito in-explain clearly by divine inspiration. We know that it was written by the Holy Ghost as they move si Pablo, habang si Pablo yung susulat, ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng mga salita kay Pablo na isinulat to. At by divine preservation, meron tayong the scripture itself na nasulat ni Pablo 2,000 years ago. We are sure na ito pa rin yung sulat ni Pablo. The King James Bible is very important po. Now, tingnan natin, paano ba piniresenta ni Pablo? Anong inuna niya? Good news or bad news? Or the wrath of God? Ang pag-ibig ng Panginoon? Now, tingnan niyo po in the book of Romans. Let me go back po sa aking notes. In the book of Romans, chapter number 1, in verse number 18 hanggang verse number 21. Now, huwag po kayo mawala ang ating pong pag-usapan sa umagang ito, ang pag-ibig ng Panginoon at ang galit ng Panginoon. Now, titingnan natin the way, paano ba in-explain ni Apostle Pablo ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng dalawang bagay ngayon, pag-ibig at tuot ng Diyos. Now, tingnan niyo po in the book of Romans chapter 1, verse 18 to 21. Babasahin po natin ang sabay-sabay. Nandiyan na po kayo. Ready? Read. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness, because that which may be known of God is manifest in them. For God has put it unto them. Verse 20. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Now, nakita niyo po dito, now ang context ng verse 18 hanggang verse 21, yun po ay kadugsong ng verse 16 and 17, na kung saan sinabi ni Pablo na hindi ako nahihiya na ipangaral sa inyo ang Ebanghelyo ng Panginoong Kristo dahil itong Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos upang tao ay maligtas. At in verse 17, sapagkat sabi dito ni Pablo, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. That's the pag-aaralan natin in verse 17 further sa ating pag-aaral po sa series of lesson na tungkol sa reconciliation. Pero gusto ko pong mapansin niyo po na yung verse 18 hanggang verse 21 na binasa natin, it is the part of the gospel. Dito po sa binasa natin, nagsisimula na si Pablo ipresenta yung Ebanghelyo sa mga mananampalataya sa Corinth. Na ano po ang sabi po dito ni Pablo? In verse 18, sabi dito ni Pablo, for the wrath of God, sapagkat ang galit ng Diyos, ang poon ng Diyos ay inihayag na mula sa langit. Laban, sabi doon sa Tagalog po, against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Sabi po dito na yung uot ng Diyos ay nahayag na mula sa langit laban sa lahat ng hindi pagkaka-Diyos at di pagkakatuwid ng mga tao. Now, tandaan niyo po, ang ungodliness and unrighteousness of man, galit po ang ating pong Panginoon. Sa harapan po ng Panginoon, ang anumang hindi pagiging maka-Diyos at hindi pagiging matuwid, ang Diyos po ay galit po doon. Sa ating pong panahon, ang kasalanan po ay parang pinalilit na lamang ang bigat. Parang sinabi na, parang halimbawa po kapag may isang, maliit lang naman ang kasalanan yan. Ay, maliit lamang naman ang nanakaw na yan. Ay, maliit lang naman ang pagsisinungaling. Hindi naman big deal kung ako'y nagsinungaling.
Tingnan niyo po sa bawat pamilya, yung pagkakaroon po ng third party or kabit or pagkakasala po ng adultery. Sa ating pong panahon, it's very small thing na lamang. Kung titingnan niyo po ang bawat palabas sa telebisyon, kung paano yung pakikiapi ay parang normal na bagay na lamang. Kung titingnan niyo po ang bawat palabas sa anumang channel, I don't know, sa GMA or sa ABS-CBN, I don't know. Kung titingnan niyo po ang bawat palabas, karaniwang paksa ng bawat palabas ay pangangalunan. Parang para sa ating panahon, ang hindi pagiging maka-Diyos at hindi pagiging matuwid ng isang tao ay parang maliit na lang, bagay na lamang. Ano ba yung magkaroon ako ng kabit? Ano ba yung ako yung makapatay ng tao? Ano ba yung ako hindi sumunod sa aking magulang? Pero sabi po ng salita ng Panginoon, ang puot ng Diyos ay nahayag laban sa mga bagay na yun. That's not small thing sa ating pong Panginoon. Kaya nga, tingnan natin ano po ang kasunod. Sabi nyo, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. All ungodliness. That's very important to notice. All ungodliness. Lahat. Wala pong pipiliin ng Diyos na anumang kasalanan. Lahat ng di pagiging maka-Diyos at di pagiging matuwid. At ang sabi pa dito, who hold the truth in unrighteousness. May mga tao po sa ating panahon na yung katotohanan po ng salita ng Panginoon ay ginagamit sa mga unrighteousness. Kaya nga may mga grupo na humahawak ng salita ng Panginoon na instead na ipangalan ang katotohanan ng salita ng Panginoon ay kinukurap nito upang sa kanilang sariling gain, sa sariling pakinabang. Now, ano pong sabi ng verse number 19? Verse 18, we see ang galit ng Panginoon ay nahayag mula sa kalangitan sa lahat na hindi pagiging maka-Diyos at hindi pagiging matutuwid. What we see in verse number 18, ang perspective. Ano ang paningin ng Diyos sa kasalanan? What we see is galit ng Diyos. That's the answer. Ang Diyos po ay galit sa kasalanan. Verse 19, sabi po doon, because that which may be known of God is manifest in them, for God had shown it unto them. Sabi po, sapagkat ang mga di nakikita mga bagay sa Kanya ay mula sa paglikha ng sanlibutan ay malinaw na makikita. Now, this verse number 19 sabi, dahil yung mga maaaring malaman sa Diyos ay hayag sa kanila. Sapagkat ang Diyos ay nagpakita nito sa kanila. Now, this is the problem po. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, pwedeng malaman ng tao na mayroong Diyos. Pwedeng malaman ng tao na mayroong Diyos na makapangyarihan. Kasi, tingnan niyo po ang verse 20. Dahil ang sabi dito, kadugsong po ng verse number 19, ang verse 20. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Sabi ng salita ng Panginoon, dahil yung mga bagay na pwedeng magpakita na mayroong Diyos ay nahayag na din. Wala pong taong makakapagsabi na walang Diyos. Dahil kung titingnan niyo po, ang nilikha ng Panginoon, kung titingnan niyo po ang mga bundok, ang mga bituin, ang dagat, ang mga talampas, ang even pagka kayo po ay nag-aaral ng anatomy, kung paano yung bawat parte ng ating katawan ay perfectly kumikilos, yung mga chemical reaction, paano nadadigest yung pagkain, paano ito nakukonvert sa glucose, paano ito nagbibigay ng lakas. It's amazing thing po. Kaya ang Bible po ay nagsasabi na tanging mangmang lamang nagsasabi walang Diyos. Tingnan niyo po ang mga scientists, ang mga skeptic, na lagana po sa social media, lagana po sa internet kung paano nila sinasabing walang Diyos. Ang mga tao po yun na tumitingin sa ating mahawak ng salita ng Panginoon, ang sabi nila sa atin ay tayo yung mamang. Tayo yung mamang dahil naniniwala tayo sa isang Diyos. Kapag tingnan niyo po, kapag tayo ay nagproklama na mayroong Diyos at kinalaban natin sila ng mga taong nagsasabing
Walang Diyos, hindi tunay na mayroong Diyos, isang katang-isip lamang yan. Sa paningin po nila, tayo po yung mangmang. Pero ang sabi ng Bible, sila po yung mangmang. Tingnan niyo po ang kanilang kamangmangan. Sila po hindi naniniwala na mayroong Diyos na lumikha ng lahat. Pero sila naniniwala na tayo nanggaling daw sa alien life. Dahil hindi nila ma-explain paano nanggaling, paano nagkaroon ng buhay sa planeta natin. And one of the hypothesis or maybe theory, I don't know how they call yung mga katang-isip nila, baka daw galing tayo sa isang alien life na millions of years ago ay pumunta dito sa Earth. Tingnan niyo po kamang-mangin. Hindi nila mapaniwalaan na ang buhay na Diyos. Pero sa alien life sila hindi naniniwala. That's actually ang book of Peter, 2 Peter, nagsasabing sila ay willingly ignorant. Hindi lamang sila ignorante, they are willing ignorant. At yan po ang sabi dito ni Apostle Pablo. Mamasdan mo lamang ang nilikha ng Diyos, makikita mo meron Diyos. Meron po Diyos. Pag tinignan mo ang mga bituin, kung paano even sa solar system natin, paano perfectly ang distansya natin mula sa sun, kasi kapag napalapit tayo ng konti sa araw, sobrang init, hindi tayo mabubuhay. Pag napalayo naman tayo ng konti, hindi din tayo mabubuhay sa sobrang lamig. Sino may kontrol ng lahat ng yan? Diyos po. Paano ang mga halaman ay nagbibigay ng oxygen para po sa atin? Paano ang hangin ay nalalanghap natin? Everything ay control po ng Panginoon. At yung po sinasabi ng salita ng Panginoon. Itong mga tao ito, actually yung chapter 1 po, by the way, in chapter 1, ini-explain po dito ni Pablo ang condemnation ng mga Gentiles. Pag sinabi pong Gentiles sa Bible, ito po yung mga tao na hindi po Hudyo, hindi po Israelites. Now, dito natin makikita na kahit wala silang hawak na batas, wala silang hawak na Old Testament, itong mga Gentiles nito ay wala silang takas. Kasi titingnan niyo po, pwede bang mangyari kung halimbawa ako ay isang katutubo sa Mindoro, na hindi ako naabot ng Bible, hindi ako nakakapanood ng TV, hindi ako nakakapakinig ng radyo, isolated ako. Pwede ba ako magreklamo sa Diyos ng Panginoon? Wala namang mananampalataya nagsabi sa akin na meron Diyos. No, hindi po nila pwedeng sabihin. Dahil sabi ng verse 20, sila po ay walang excuse. Sabi doon, verse 20, so that they are without excuse. Hindi po pwedeng sabihin ng tao sa harapan ng Panginoon, hindi ko alam. Bakit ako, wala nagsabi sa akin. Hindi po natin pwedeng sabihin yun. Dahil nagsabi ng salita ng Panginoon, basta na lamang ang nilikha ng Diyos, makikita mo mayroong Diyos. Now, in verse 21, ito po ang problema sa mga tao ito. Because that, when they knew God, tingnan niyo po, sabi ng salita ng Panginoon, alam nilang mayroong Diyos. Ang mga tao po, it's embedded sa pagkakalikha po ng Diyos sa atin. Meron pong inilagay ang Panginoon sa ating light of conscience at light of creation. Actually, light of conscience and then light of creation na namamasdan natin. Yung light of conscience na binigay po ng Diyos sa bawat isang tao sa atin, yung po ang magsasabing merong Diyos. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, alam nila na merong Diyos. Yung po mga tao right now na mapapanood po sa internet na nagsasabing walang Diyos, deep inside po nilang merong Diyos. Ano yung problema? Bakit sila nagsasabing walang Diyos? Ito po ang problema. Because that, verse 21, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful. Hindi nila niluwalhati ang Diyos bilang Diyos. Hindi din sila naging mapagpasalamat. Hindi sila naging mapagpasalamat. But became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. That's the problem. Actually, in fact, ang katotohanan po, wala pong tao ang hindi alam ang merong Diyos. Kung mamasdan niyo po, ako po minsan nanonood ng documentary ng mga katutubo in Africa, in every part of the world, yung mga lugar na
hindi civilized. Ibig sabihin, may nakita ako sa Tanzania na meron palang may mga tribe na kumakain pa ng hilaw na kambing, hilaw na baka, hindi nila niluluto. Pero one thing po na lagi niyo pong mapapansin sa kanila, meron silang pagkaunawang merong Diyos. Dahil, halimbawa, bago nila patayin, halimbawa yung kambing, inaalay mo nila yung kambing sa sinumang Diyos na kilala nila. So, what we see here, alam nilang merong Diyos. At that explain ang salita ng Panginoon. In-explain ang salita ng Panginoon. Ang problema, when they knew God, they glorify Him not as God. Tandaan niyo po, lahat po ng tao sa mundo ito, lahat ng tao sa mundo ito ay accountable sa ating Panginoon. Wala kang makakatakas sa harapan ng Panginoon dahil sabi ng salita ng Panginoon, it is appointed unto man who wants to die, but after this judgment. Bawat isa po sa atin ay haharap sa Panginoon. Yung pong mga tao na nagsasabing walang Diyos na nasa internet, darating yung panahon, naluluod sila sa ating Panginoon Kristo. Firstly, now that's the problem. Gusto kong mapansin natin dito sa verse number, dun sa mga talatang binasa natin, yung galit ng Diyos. Ang Diyos po'y galit sa kanilang di pagiging maka-Diyos, kanilang hindi katuwiran. Ang Diyos po'y galit. At tandaan niyo po, makagalit mo na ang sino man, makagalit mo na yung kaklase mo, makagalit mo na yung teacher mo, makagalit mo na, halimbawa, yung kapitan ninyo sa barangay, makagalit mo na yung mayor ninyo, makagalit mo man yung Pangulo ng Pilipinas. Isang nakakatakot na makagalit ay ang ating Panginoon, the King of Kings and Lord of Lords, the most powerful being na may kontrol ng lahat ng bagay. It's prideful thing na makagalit ang Panginoon. It's prideful thing. Pero makikita po natin in Romans chapter 1 how Paul explained the gospel, ang kalalagayan po natin bilang tao. Yung taong wala kay Kristo, ang puot ng Diyos na nasa Kanya. Actually, tingnan niyo po in the book of John, John chapter 3, verse 36. Basahin po natin sabay-sabay. John 3:36. John 3:36. Nandyan po kayo? Sige po, hintayin natin po yung iba. Basahin, sabay-sabay natin itong basahin. John 3:36. Ang book of John po ay nasa New Testament. Matthew, Mark, Luke, John. So, ika-apat po siya sa New Testament. Okay. At may kinong page po. 590. 590. Sige po. Hintayin natin. 590. John 3:36. Sige po, nandiyan na po. Basahin natin yung sabay-sabay. Ready? Read. He that believeth on the Son hath everlasting life, And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Ang sabi ng salita ng Panginoon, sino mang hindi nananampalataya sa ating Panginoong Kristo, ang galit ng Diyos ay nakakunyapit sa Kanya, nakadikit. And that's what Paul explained in Romans chapter 1. Ang galit ng Diyos ay nakakunyapit. Can you imagine? Ikaw ay tao naglalakad, nakagalit mo ang Diyos mo kapangyarihan sa lahat. That's prideful thing, nakakakilabot na kalalagayan ng tao. Pero yan po ang realidad. Bawat tao po, tandaan niyo po, this is the truth. Ang bawat tao po, hindi kumikilala sa Diyos. Ang galit ng Diyos ay nakakunyapit sa kanila. Tandaan, ang tanging naghihintay lamang, actually, pag pinag-aralan niyo po ang salita ng Panginoon, meron pong tinatawag na forbearance. Lagi ko po ito i-explain because that's one of the Bible words that I really appreciate. Yung tinatawag pong forbearance, yung nagtitimpi lang ng Diyos. Na-imagine nyo na ba na Grace na meron kang tagalit na sumalbay sa'yo sa klase na parang gusto mo na siyang gantihan pero nagtitimpi ka? That's forbearance. Ang Diyos ay galit pero nagtitimpi lamang siya. Gusto na ipataw ng Diyos ang kaparusahan sa bawat tao. At tandaan niyo po, darating ang panahon po na yan. Ang Diyos po ay long-suffering pero hindi po siya everlasting long-suffering sa bawat tao. Meron pong hangganan ang long-suffering ng tao sa bawat tao. At darating po yung panahon na may experience natin yan. Now, in Romans chapter 2, we see po, pag binasa niyo po ang Romans chapter 1, ito po in-explain ni Pablo,
ang galit ng Diyos sa ungodliness and righteousness ng bawat isa, bawat Gentile. Mababasa niyo po yan in pababa po. But for the sake ng ating lesson, hindi po muna natin i-discussion. Hindi muna natin pag-aaralan. Pero God willing, we will going to enumerate or settle sa 5 chapters ng Book of Romans as we are going to explain further ang topic ng reconciliation. Now, in Romans chapter 2, tingnan niyo po, in Romans chapter 2 naman, and in verse number 3 hanggang verse number 5. Romans chapter 2, verse number 3 to verse number 5. Now, in Romans chapter 2 po, ito naman, ang kausap po dito ni Pablo ay mga Hudyo. Kanina sa Romans chapter 1 ay mga Gentiles. And in Romans chapter 2, ito naman ay mga Hudyo. Basahin natin in verse number 3. Ready? Read. And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? Or despisest thou the riches of the goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? But after thy hardness and impenitent heart, measure the outcome of thyself, corrupting the day of God, and the revelation of the righteousness and judgment of God. Judgment of God. Salamat po sa pagbasa. Now, ang kausap naman dito ni Pablo ay ang pinag-uusapan naman dito sa Romans chapter 2 is yung galit ng Diyos sa mga Hudyo. Kanina, yung mga Gentiles, yung mga tao walang hawak ng batas, hindi Israelites, hindi humahawak hindi mahawak ng Old Testament, yung panahon nila. Sabi ni Apostle Pablo, may galit ang Diyos sa kanila. Now, dito din naman sa mga Hudyo, kasi po ang mga Hudyo, isa pong problema sa mga Hudyo, dahil alam nilang sila yung piniling bansa, sila po ay naging mapagmataas na. Sila yung nagsasabi na, wait, kami ang piniling bansa ng makapangyarihan ng Diyos. At hanggang sa ngayon po, ganun po ang mindset ng mga Hudyo right now in the modern time. Kaya nga sabi dito ni Apostle Pablo in verse number 3, at iniisip mo ba ito na humahatol sa kanila na gumagawa ng mga bagay na yun? Sabi dito ng mga Hudyo, isang problema sa mga Hudyo, sila yung naghuhusga sa mga Gentiles na nagkakasala. Na sabi ng mga Hudyo, tingnan mo yung mga Gentiles, sila yung mga makasalanan, sila yung mga nakikiapid, sila yung mga gumagawa ng paglabag sa batas ng Panginoon. Sila yung naghuhusga. Pero sabi dito ni Pablo, akala mo ba makakatakas ka din sa hatol ng Panginoon? Ang pinag-uusapan dito ay mga Jews. Sabi doon, and thinkest thou this, O man, that judges them which do such thing, and doest the same? Ang sabi dito ni Pablo, itong mga Hudyo na ito na nanguhusga sa mga Gentiles, sila din naman pala ay gumagawa ng parehong kasalanan. Parang kumbaga parang ganito po. Yung mga Hudyo po ay parang ganito. Halimbawa si Ate Mikey ay magnanakaw. At ako Hudyo na sasabihin ko, Mikey, napakasama mong tao, magnanakaw ka. Parang hinuhusga ko si Mikey. Pero ang katotohanan, ako din pala ay magnanakaw. Ganun po ang sabi dito ni Pablo. At ang sabi dito ni Pablo, iniisip mo ba na makakatakas ka sa hatol ng Diyos? Hindi po. Tinatanong dito ni Pablo, akala mo ba na kahit ikaw ay may merong hawak ng batas, kahit ikaw ay Hudyo, kahit ikaw ay pinili ng bahagi ka ng piniling bansa ng Panginoon, akala mo ba ikay makakatakas sa hatol ng Diyos? Now, verse number 4, or despisest thou the riches of goodness and forbearance and long-suffering? Ito yung mga tao, itong mga Hudyo, ito yung hindi binibigyan ng pagpapahalaga ang kabutihan ng Diyos. Yung awa ng Diyos, yung pagtitiis ng Diyos. At yan po ang problema din sa ating panahon. Marami pong tao sa panahon natin ngayon na hindi nagbibigay ng pagpapahalaga o nilalait ang kabutihan ng Diyos, ang habag ng Diyos, ang awa ng Diyos. Can you imagine ang mga tao right now? Tandaan niyo po, ang eternity is coming. Pag pinag-aralan niyo po ang Bible, the only reason ang Panginoon sa Kristo po ay hindi pa dumadating, hindi pa nagbabalik upang itayo ang kanyang kaharian dito sa mundong ito. At
at ipakita ang kanyang galit sa tao. The reason po na hindi pa dumating ang Panginoon Kristo, because of His goodness, of His long-suffering, because He is not willing that any should perish. The only reason po na hindi pa ipinapalalanas ng Diyos ang kanyang hatol sa bawat tao dahil meron pa siyang kabutihang ipinapalanas. Meron pa siyang awa. Meron pa siyang habag. Pero ang problema po sa tao, katulad po ng mga Hudyo, hindi natin pinagbibigyan ng halaga. Hindi natin pinagbibigyan ng halaga. Now, in verse number 4, mapapansin niyo po dito, sabi dito ni Pablo, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance, ang kabutihan po ng Diyos ang nagbibigay ng pagkakataon ng tao po'y maligtas. Ang kabutihan ng Diyos po ang nagbibigay ng paraan, nagbibigay ng leading sa bawat tao upang ang tao po'y maligtas. Now, verse number 5, sabi doon, but after thy hardness and impenitent heart, treasure it up unto thyself right against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Sabi dito ni Pablo, itong mga tao ito ay napakatigas ng puso. Napakatigas ng kanilang mga puso. Ito yung kalalagayan po na hindi nagsisising puso. Ito yung tao, ito yung mga tao, sinasabi ni Apostol Pablo, hindi lamang matigas ang kanilang puso, ito yung puso na hindi nagsisisi. Nakakita na ba kayo ng mga taong ganyan? Na kahit sila na yung may pagkakamali, na kahit nakita nila na sila yung makasalanan, hindi sila nagsisisi. At ang sabi dito ni Pablo, itong mga tao ito na merong hard heart at impenitent heart. Pag sinabing hardened heart, matigas ang puso at hindi nagsisisi ang puso. Iniipon nila ang galing ng Diyos sa kanila. Kung baga parang nag-iipon sila ng galing ng Diyos. Itong mga tao ito na kahit nabuti na ang Diyos, kahit binibigyan sila, alam niyo po ba, yung gospel tracts na pinamimigay natin, na natanggap ng isang tao, yan po'y kabutihan ng Diyos. Pwede iwanan na lamang ng Diyos tayo sa kadiliman, pero ang Diyos ay inaabot ang bawat isa sa pamamagitan ng simbahan na nagbibigay ng gospel tracts, nagbibigay ng ebanghelyo ng Panginoon. That's the goodness of man sa bawat tao. That's the goodness of man. Yung ikaw ay maka-attend ng isang simbahan na nangangaral ng ebanghelyo ng Panginoon Kristo, the power of God unto salvation. Yan po'y kabutihan pa rin po ng Diyos. Ang Diyos po'y napakabuti pa rin sa tao. Pero ang tao po, tingnan niyo po, mas dahil po ang tao how they neglect yung gospel tracts. Hindi po maliit na bagay yung gospel tracts na pinamimigay ng mananampalataya. Yan po'y kabutihan ng Diyos. Naabot ng Diyos ang bawat tao. Yung makapakinig ka ng ebanghelyo ng Panginoon Kristo sa isang Bible-believing church, yan po'y kabutihan ng Diyos. Pero ang problema po sa tao, tinitigasan nila ang kanilang puso. Hindi sila nagsisisi. At ang sabi ng Bible, ang galit ng Diyos ay iniipon sa kanila. Can you imagine that? Iniipon mo ang galit ng Diyos sa iyo. Kung sa umagang ito, kaibigan, ay meron ka pa rin hardened heart and penitent heart, ang galit ng Diyos ay nasa iyo. Wala kang ibang kailangan kundi magsisika sa iyong mga kasalanan. Now, in Romans chapter 5, diyan po tayo, now we see po quickly, briefly, yung galit ng Diyos. Romans chapter 1 and Romans chapter 2. Romans chapter 1, ang galit ng Diyos sa mga Gentiles. Pag sinabing Gentiles, ito yung mga tao walang batas, hindi Hudyo. Pero sa mga Hudyo din, makikita natin na sila din pala, ang Diyos din pala galit sa kanila. So what we see here, tingnan niyo po in Romans chapter 2 before we jump sa Romans chapter number 5. In verse number 9, Romans chapter 2 verse 9, sabi doon, tribulation, anguish upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first and also of the Gentiles. That is only speaking po sa galit ng Diyos or condemnation of God or judgment of God para sa lahat ng tao. Dahil sabi ng verse 11, for there is no respect of person with God. Now, yan po ang theme ng Romans chapter 1 and 2, na even ikaw ay Hudyo, even ikaw ay Gentiles, ang Diyos ay galit sa iyo kung wala ang Panginoon sa Kristo sa iyong buhay. That's the theme po. So, what we see here po sa ating first part ng pag-aaral, meron pa ng galit ng Diyos. Kung ang
Panginoon Kristo po sa umagang ito ay hindi mo pa tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, ang katotohanan ng Diyos po'y galit sa iyo. Galit sa hindi natin pagiging Diyos at hindi natin pagiging matuwid. Now, this comes to the good news. Tingnan niyo po, Romans chapter 1, Romans chapter 2, the first part ng presentation ng gospel ni Apostle Pablo, hindi good news ang kanyang pinakita. Napansin niyo po ba? Kanina si Ate Mikey, tinanong ko, Ate Mikey, ano ba mas gusto mong mapakinggan? Good news o bad news? Good news, pero si Pablo, hindi good news ang kanyang inuna. Sa chapter 5 pa lamang, unang binanggit ni Apostle Pablo as he presents the gospel, ang good news. Tingnan niyo po, Romans chapter 5, verse number 6. Romans 5:6. For when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Nung tayo ay wala pang lakas, in due time, sa tamang panahon, ang ating Panginoon Kristo ay namatay para sa makasalanan, sa hindi matuwid. Sa tingnan niyo po in verse 7, for scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. Now, ang sabi dito ni Pablo, sino ba sa atin ang magsasabi na, sino ba sa atin ang handang ialay ang kanyang buhay sa isang taong matuwid? Halimbawa, tanungin ko po kayo, kung merong halimbawa sa Mikey, napakabuting estudyante, napakabuting kaibigan, napakabuting tao, halimbawa po, at sinabi, sinong gustong mamatay para kay Mikey? Siguro kung merong 1,000 katao dito, walang magsasabi na, sige, ako mamamatay para sa mabuting bata na yan. Wala po. Yun ang sabi ni Pablo, napaka-konti. Kung merong 1,000, siguro merong 2 tao lamang magtataas ng kamay. Sa isang mabuting tao, mabuti na yun mabuting tao na yun. Iilan lamang ang handang mag-alay ng buhay. Pero tingnan niyo po, verse number 8 is very important verse po. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Dito niyo po makikita ang pag-ibig ng Diyos. Kanina sabi natin kung merong mabuting tao, kung mabuti sana ng tao ang pag-aalayan ko ng aking buhay, pwede siguro merong iilang mag-aalay ng kanilang buhay. Merong iilan na magbibigay ng kanilang buhay sa isang mabuting tao. Pero halimbawa, kriminal, mamamatay tao. May tinanong ako 1,000 katao, sinong gustong mamatay para sa isang magnanakaw na ito? Siguro magtataas ng kamay. Kanina siguro, sa isang mabuting tao, merong iilang magtataas. Pero panigurado ako sa isang masamang tao, walang mahandang bigay ng kanyang buhay. Parang tanong Ate Cham, halimbawa, kung yung magnanakaw, halimbawa sa tindahan nyo, may isang nabili na hindi nagbayad. Yung alam mo, hindi siya natin nagbabayad. Kapag may kinukuha yung paninda nyo. Tapos biglang humingi ng tulong. Ate Cham, pwede bang makahingi ng tulong? Kaya mo bang paggawa ng mabuting bagay, yun napakasamang tao? Di ba parang napakahirap? Yung magnanakaw sa aming paninda, siya pa yung hihingi ng tulong sa amin? No way, di ba? By nature, ganun po ang Pero tingnan niyo po, sabi ni Apostle Pablo, tayo pong lahat ay ungodly. Tayo, bawat isa po sa atin, nakita natin yung kalalagayan natin from Romans chapter 1 and Romans chapter 2. Galit sa atin ang Diyos dahil sa ating kasalanan. Napag-aralan natin po in the previous meeting. Lahat po tayo tagalabag ng batas ng Panginoon. Pero, God commended His love or demonstrated, parang pinakita ng Diyos ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa bawat isa po sa atin, ang sabi doon, while we were yet sinners, nung tayo ay makasalanan pa, nung tayo ay nagnanakaw pa, nung tayo ay marumi pa sa harapan ng Panginoon, Christ died for us. That's the love of God. Sa atin po bilang tao, katulad ng example dito ng Apostle Paul kanina, sa isang mabuting tao, siguro meron ilang magtataas na handa nilang ibigay ang kanilang buhay.
Pero kung masamang tao, siguro, sabi ni Pablo, walang tao mag-aalay ng kanilang buhay. Ang sabi dito ni Pablo, tanging Panginoon sa Kristo lamang. Can you imagine yung Diyos na makapangyarihan sa lahat? Siya yung nagbigay ng buhay para sa atin. That's how demonstrated or commended His love sa bawat isa po sa atin. Now, verse number 9, much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Kanina, merong galit ng Diyos tayo pinag-usapan, pero pwede din pala na tayo makatakas sa galit ng Diyos. Wala pong ibang paraan kundi ang dugo po ng ating Panginoon Kristo. That's the only way na tayo ay makakatakas sa galit po ng Diyos. Kanina nakita natin in John chapter 3, in Romans chapter 1, in Romans chapter 2, na merong galit ng Diyos po sa atin, pero pwede po tayo makatakas through justification. Justification by Christ's blood. At yung po yung pag-aaralan natin in the succeeding lesson, ano ba yung justification? Justification. Pag sinabing justification, you will be declared righteous ng Panginoon. Sa harapan ng Panginoon. Pero gusto kong pansinin po ninyo dito, verse number 10, as we close. For if, when we were enemies, nung tayo kaaway pa ng Diyos, nung ang Diyos ay galit pa sa atin, dahil tayo makasalanan, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His blood. Dahil sa pagkakamatay po ng Panginoong Kristo, pwede tayong mapagkasundo muli sa harapan ng Diyos. Kanina nakita natin in Romans chapter 1 and 2, kaaway tayo ng Diyos. Lahat po tayo ay kaaway ng Diyos. Bawat tao po sa mundo po ito ay galit ng Diyos. Kaaway tayo ng Diyos. Pero sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Kristo, pwede tayo mapagkasundo. That's reconcile. Can you imagine? Mawala yung galit ng Diyos sa atin? Pwede pong mangyari yun sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Kristo. Kaya nga, as we close sa umagang ito, nakita natin yung galit ng Diyos. That's in reality po. Tulad na nabanggit ko po kanina, kung ang Panginoong Kristo po ay wala sa iyong buhay, hindi ka pa nagsisisi sa iyong mga kasalanan, hindi ka pa nananampalataya sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. In reality, yung Romans chapter 1 and 2 na ating pinag-aralan, ganun po ang kalalagayan mo sa umagang ito. Ang Diyos ay galit sa iyo. Galit sa atin. Kung wala ang Kristo sa iyo, ang Panginoong Kristo sa buhay mo. Pero pwede pong makatakas tayo dahil nakita ng Panginoon ang pag-ibig niya. Can you imagine? Mamatay para sa isang makasalanan. Parang ganito po ang yung si Ate Cham na magnanakaw sa kanilang tindahan, ganito yung pag-ibig. Yung magnanakaw ng tindahan sa tindahan ni Ate Cham, dahil sa pag-ibig ni Ate Cham, ay tinulungan pa rin. That's what Christ did sa atin. Yung magnanakaw, yung linggo-linggo na lang o araw-araw na lamang pumipitas ng chicharian, Ate Cham. Tapos si Ate Cham ay nagbigay pa ng tulong. Ay, kawawa nun sila, wala nang makain. Sige, bigyan ko pa ng balita. That's what Christ did sa atin. That's what Christ did. While we were yet sinners, Christ died for us. That's how God commended His love. Kaya sa umagang ito, ang challenge ko this morning, ikaw ba ay may pagkasundo na sa Panginoon? Are you reconciled to God? I did that when I was 13 years old. Dumating ako sa isang pagkakataon sa aking buhay na tumigil na ako sa pagsuway sa Panginoon. Tumigil na ako sa paglaban sa Panginoon. And instead na aking kagustuhan magawa ko sa aking buhay, I surrendered my life and I accepted Christ as my Lord and my Savior. And I did that when I repented from my sin and trusted the finished work of Christ on Calvary. That's the time na katulad na binawag natin kanina, the cleanse of faith. It cleansed me. Kaya nga, kung hindi mo pa naranasan ang pag-ibig ng Diyos sa umagang ito, kailangan mo magsisi sa iyong mga kasalanan at sampalatayaan ng Panginoong Diyos. Tayo po lahat ay mananalangin quickly and then after po nito invitation. Shall we pray?
Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong salita, salamat sa Banal na Espiritu, salamat sa Panginoon sa Kristo. Sa ngalan po na aming Panginoon sa Kristo, Amen. We're going to have 2 to 3 minutes po invitation. If you want to continue na manalangin sa Panginoon in response po sa ating mensahe this morning, you'll have 2 to 3 minutes po. Shall we pray? Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa aming po natapos na pananambahan. Salamat sa salita po ninyo na aming napakinggan. Salamat po Ama sa mga wiling makalangit. Salamat sa mga patutuo. Salamat po Ama sa kabutihan po ninyo sa amin. We pray na ang salita po ninyo na aming napakinggan ay hindi po kami maging tagadaya po ng aming mga sarili na kami tagapakinig lamang at hindi po tagawa. We praise you and thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po, Very Dismissed.